Heavenly Father, salamat na pod kaning adlaw Ginoo. Imuha na pod ming nagitapok kay ang gipukaw Lord nga minaw sa imong pulong. I pray that you will anoint me as I share your word. Holy Spirit, be with us. Give us understanding of your word. Give us revelation of your word, Lord. And give us wisdom to apply your word. We love you in Jesus' name. Amen. Sige, padayon ta. We are now in Romans chapter 3. And sa to ang last study sa chapter 1 atong gidiscuss ang guilt sa godless immoral sinner, and there is a chapter 2 is ang guilt sa religious sinner. And of course no, padayon gyapon ni sa conclusion niya dito sa religious nga sinner. So timanan ninyo ni kapadayon pa ta sa religious nga sinner diri sa chapter 3, and makita nato nga yang gingon diri, then what advantage has the Jew, or what is the benefit of circumcision? So makita nato nga nangutana sila unsa man ang benefit sa Kristiyano kung sa ato pa ni, kay gistorya man ta diri mga religious sinner gagunit og Bible. Unsa man ang benefit kung na-circumcise, or sa karon unsa man ang benefit kung nagpa-water baptize ka or naga-break na ka sa bread. In verse 2, great in every respect. First of all, that they were entrusted with the oracles of God. So mas advantage ta na Kristiyano nga naman, kita man ang kabalo sa pulong sa Ginoo. And nasabtan nato ang pulong sa Ginoo. What then? Yan siya dire sa verse 3. If some did not believe, their unbelief will not nullify the faithfulness of God, will it? So dili jud, no? May it never be. Rather, let God be found true, though every man be found a liar, as it is written, that you may be justified in your words and prevail when you are judged. So ang Ginoo, ang pulong sa Ginoo, dili jud na maapektahan kung ikaw karon nga Kristiyano mutuman ka o dili sa iyang pulong. Dili jud maapektuhan, no? God's word, no, doesn't change the fact of God's word. So God doesn't change the fact of God's word. So mutuman bang ka o dili jud nimo pwede usabon, dili nimo maapektuhan ng Ginoo, no? So ang Ginoo is tinuod. Ang pulong sa Ginoo is tinuod. Maski tanang tao dinhi sa kalibutan bakakon, maski tanang tao dili mo obey, pero ang pulong sa Ginoo tinuod. So mao jud ni ang iyang posisyon sa Ginoo diri. Nga ang promises sa Ginoo is tinuod siya. Maski nay uban nga Kristiyano na lagi ni pero wala lagi siya ka-experience ani nga promises ni Lord. Maka-experience man ka sa promises ni Lord or dili, ang promises ni Lord is a promise, tinuod yun na siya. So, dili yun na siya maapektuhan ang word ni God. Then, iyang giyon diha sa verse 4, that you may be justified in your words and prevail when you are judged. Yan na siya diha. So, tanan yun nga gisulti sa Ginoo tinuod. That's why, kung gusto nimo ma-order ang imong life according to the truth, kailangan jud ka mo puyo or mo obey or mo align in accordance with the word of God. So kung tinuod ang pulong sa Ginoo, wala tay lain nga ibutang o i-align ang atong kinabuhi is diha jud sa pulong sa Ginoo. Mao na gani nga gina-emphasize nato diri sa church nga kailangan jud ta founded tanan sa word. Dili jud ta magbantay ta sa mga people nga mayo kay mustorya, isa lang ka bersikulo ang i-share. Unya 90% na sa iyang imagination, 90% na sa iyang ginasulti is
his own na dili na align sa word, no, abantay taan na kay ngano man, ang word sa Ginoo is tinuod. Ang word ni Lord dili siya maapektuhan whatever conditions you have. Ang word sa Ginoo is truth. That's why kung gusto nimo ma-align ang imuhang bakak nga kinabuhi karon sa truth, no? Kung ang imuhang kinabuhi karon is bakak, puno kag bisyo, puno ka og kanang ah, hatred, puno kay ka og kanang kasakit, kapait, dili na siya tinuod. I-align siya sa truth ang imuhang kinabuhi, no? So, ingon diri sa verse 5, but if our unrighteousness demonstrate the righteousness of God, what shall we say? The God who inflicts wrath is not righteous, is He? Tapos yang ingon diya, I am speaking in human terms. Nga na siya diya. Ang uban man gud mo ingon nga, okay lang magpakasala, no, mga Kristiyano, okay lang mobalik gyapon sa pagkasala nga naman kay palangga man ka ako sa Ginoo. Ang pasabot ana, no, dili jud dapat na nimo himuon. Kay ngano man makristyano man ka o dili jud na palagpason sa Ginoo kung magpadayon kag sala. Nagunit man ka Bible og dili, sala is sala. Godless sinner and religious sinner, isa ra yun tan-aw sa Ginoo, equal jud na. Kung naay sala, sala jud. And silutan jud ka ana. Amen? Which is na-discuss naman nato na for the previous nga chapters. Then, yang yun dia, may it never be in verse 6. For otherwise, how will God judge the world? But if through my life the truth of God abounded to His glory, why I am also still being judged as a sinner? And why, in verse 8, and why not say, as we were slanderously reported, as some claim that we say, let us do evil, that good may come, their condemnation is just. Mao na yung dagang kay nag-take advantage ani ba? Kay nagaingon sila nga, ang Ginoo niabot para sa makasasala. No, masabtan man na sa mga Kristiyano, moingon sila nga mga religious nga mga sinner, nga moingon sila nga okay lang magpadayon tag sala kay puno kay grasya ang Ginoo. Tabangan ta sa Ginoo, no? Ang uban pod magpapresyo pod, dili na magpakita, balik na sa ilang sala kay kana sila nga mga leaders nga gi-entrust sa kuan ni Lord, grabe kay na sila og kanang compassion. Naana sila kasing-kasing sa Ginoo, magsigira jud na sila follow up sa atoa, mangingon ana. No? Padayon ta og kuan, ginakuan ba, gina-take advantage sa pagkamaayo sa Ginoo. Gina twist nila ang scripture ba nga okay lang magpadayon tag sala kay niabot man Ginoo sa masakiton, dili lang sa mga dili lang sa dili masakiton niya na kay mga verses pa nga i-quote ana, no, and padayon gyapon, no, yang gingon sa verse 8, their condemnation is just, no, naa jud kay kwan silot nga maabtan, naa jud kay punishment nga gapaabot kung inguna na imong batasan. Nakuha na to, ayaw iabusar unsa pagkamaayo ang Ginoo. Kaya nga naman, just jud si Lord. Sala, nakisala, you will be condemned. No? Si Jesus tinuod, no? Kung tanawon ninyo, Jesus came to save the sinners. Pero wala niya gi-encourage ang sinners nga magpadayon og sala. Sama bitaw atong kuan. Di ba niya na siya dito? Katong Samaritan woman nga na ay na caught in adultery. Unsa yang giingon? Kung kinsa man ang walay sala sa inyo ha, mao'y mo throw sa first stone. Tapos, where are your accusers? Niyan as Jesus Christ. Tanan sila ni Hawa. Unsa ang giingon ni Jesus Christ sa babae? Go and sin no more. Napasaylo ka, pero ay nagpadayon og pakasala. Sa ato pa, love ni Jesus Christ ang mga sinner, pero hate niya ang sala. Nakuha na to. Go and sin no more. So ikaw karon nga naminaw,
naka-RW na ka, no? Nakailan na ka sa Ginoo, gisurrender na nimong life kay Lord. And maybe nakakaingon ani nga mindset ba nga, puno man kay grasya ang Ginoo, no? Okay lang pasayloon ko niya, balik-balikan ako niya kung mga sala. Now, God is just. Naadyo kay punishment nga madawat. Naiisa gani ka, leader na siya sa Manila ha. Ana siya nga, ah, gi-abuse niya ba ang pagkamaayo sa Ginoo kay nganuman gibalikan pa man niya tong karaan nga kinabuhi maski isa lang daw kagabi one time lang ana siya nangangiyo pa siya siyang pastor, balikan na ako akong karaan nga kinabuhi one time lang. Unsay nahitabo? Nibalik siya sa gay bar, naa siya lalaki nga nagamit dito sa gay bar kay bayot man to before. Pag kagamit niya sa lalaki sa gay bar, naa day HIV. So, ikaw ba nga naminaw nga gibayran na gani sa Ginoo atong mga sala. Ayaw na jud na pwede nga abusara kang pagkamaayo sa Ginoo. Kay dugay kay nagpaabot ang Ginoo sa imo sa atuang. Grabe nang iyang grasya gihatag sa atuang. Pero kung ikaw karon nga naminaw nga kabalo ka nga gracious kayo si Lord, unya giabusar na nimo, na jud kay just punishment pud sa iya. Nakuha na to. Okay lang si Lord kay pasayloon ko, madili ko mag-forgive. Okay ra man na, gracious kayo si Lord. Pabuntagan sa anak ko niya ako ang kalagot. May ana, ugma na ako magpasaylo, may ana. Bantay ka ana, no? Kay pila nakakatuig nga ginasultian sa Ginoo nga mag-respond ka, then wala gyapon ka, no? Para sa akong gisulti kagahapon nga once you keep on disobeying the Lord, ginadungagan nimo, naga-file up ka og wrath sa imong kinabuhi. So every time di ay nga mo disobey ka sa Ginoo, you are filing wrath. Gatigom ra ka og punishment para sa imong sarili. In verse 9, what then? Are we better than they? Not at all. For we have already charged that both Jews and Greeks are all under sin. So, nag-astorya sila diri nga, are we saying that better ang mga religious sinners, kining mga Jew, than godless sinner or katong mga exposed kayo, katong mga lantaran kayo magpakasala? Dili. Tanan ta religious sinner or godless sinner, tan-aw sa Ginoo sa tuwa equal ra jud. Kung naay sala jud. Dili ba sabot nga naga-discipleship ka, dili pa sabot nga naga-appeal ka sa ato ang naana ka sa naka-RW na ka, mas better ka sa mga unbeliever, no, equal. Kung naay sala jud. Amen. We are under sin, tanan nakasala. Gikan jud ta sa sala. And dili jud dapat nimo nga ingnon nga mas favorable ta sa Ginoo kay Kristiyano na ta. No, dili na to nahimuon. So, gina-emphasize diri ni Paul no nga all had sin and equally guilty before God. Tanan ta nakasala. Okay, we are under sin. In verse 10, as it is written, there's no one righteous, not even one. Not a single human being. Gikan sa bata, nakaagi jud nig sala tanan. Mao gani iyang gingon sa Isaiah 64 verse 6 nga all our righteous deeds are filthy rags in the eyes of God. Nga tong righteousness or good deeds na to 1% ra jud na siya sa righteousness sa Ginoo. Wala pa gani kaabot ang uban, no? O na nga wala jud ka andas sabot unsa ang Ginoo, no? Before mayang gingon diha verse 11, there's no one who understands, there's no one who seeks for God. No, dili jud nato masabtan ang katibukan sa Ginoo. Maski kinsa pa ng mga nag-seek before sa Old Testament, dili jud nila nasabtan kinsa jud unsa jud ang nature ni Lord until such time nga niabot si Jesus Christ. Makita ninyo dito sa kuha na ko na-remind ko kagabi kaning 1 John chapter 1 verse 2.
Kung wala jud ni naog si Jesus Christ, blanko ang tao kung kinsa jud siya. Murag na lang sila glimpse gamay, pero ang katibuk-an sa Ginoo mo na ningon siya diri, no one who understand. Wa jud sila kasabot kinsa jud ang Ginoo. Then iyang gingon diya, 'di ba? Sa 1 John chapter 1 verse 2, and the life was manifested. Ang nature ni Lord nagmanifest. Asa? And we have seen and testify. Asa? Kang Jesus Christ. And proclaim to you the eternal life, which was with the Father. Ang nature ni Lord, nasa Amahan, and manifested to us. Asa nato nakita ang katibuk-an sa nature sa Ginoo na kang Jesus Christ. Without Jesus Christ, wala jud ta makaila jud kinsa jud kayo ang nature ni Lord sa to ha. Nature sa Ginoo sa to ang kinabuhi. And of course, pinaagi na karon sa Bible na diha ang written nature ni Lord. Ang basahan nimo si Jesus Christ diha, makita nimo nga is full of love. He is light. Then once pagsaka niya, kita ang gihimo niya nga light. Nganuman na naman ang nature niya sa to which is kita nga church, kita karon ang expression sa nature ni Lord. Kay ang body man tong una is body man ni Jesus Christ. Diha man nagmanifest ang nature ni Lord. Karon pagsaka niya, ang body karon ni Christ is kita naman. So kita dapat ang expression sa unseen nga nature ni Lord. Kita ang physical manifestation karon sa unseen nga nature ni Lord. Si Jesus Christ ang physical nga manifestation sa word nga God. Tama? Kadungog lang ka Ginoo tong una, yes, God, tabernacle, God. Pero ang physical nga manifestation sa word nga God, and the word became flesh, si Jesus Christ. So dako kayo ni nga mo na nga establish na si Paul diri kang Kristo. Then yang gingon diri sanata, there's no one who understand. Gatok siya ani sa mga Jews ha. Kaila sila sa Amahan, pero wala sila ga-recognize kay Jesus Christ. There's no one who understand. Wala yun sila wala ay kasabot sa Ginoo. Ano siya? There's no one who seeks for God. Wala yun tinud-anay nga nag-seek sa Ginoo. Ano siya diya? There's no one who seeks for God. Muna nga ang mga tao man gud una, wala yun tinud-anay nga gasik sa nature ni Lord. Gasik lang sila religion. Muna karon perting daghan religion na ang dagan ang uban nagasik lang sila og benefit, di ba? Sa India kung muduol sila og Ginoo, naagahan man sila kanang Ginoo siya sa naa sila mga tawag murag mga senator nga Ginoo ba nga taghan kayo sila kung naga-desire ka og bana or asawa mao ni nga Ginoo imong dulan ana sila diha. Kung naga-desire pud ka madato ka, kini nga Ginoo ang imong dulan. Kung nag-desire ka og kanang power, mao ni imong Ginoo nga dulan. Daghan kay sila gagmay nga Ginoo ba. Ngano man, wala yoy gasik sa tinuod nga nature sa Ginoo. Mo nag-emphasize diri ni Paul. No one. Gasik ra ni sila kay naay gidawaton. Nagasik na ni sila sa religion, no? Of course karon na naman ang balang spiritu sa ato unless nga hatagan ta og desire sa Holy Spirit nga musik jud sa Ginoo. Tinud-anay yun na nga pagsik nato kay Lord, which is mo na karon ng nitabo sa imo ug sa ato atanan. Romans 3 verse 12, all have turned aside, together they become useless. There's none who does good. There's not even one. No? Kita na to, no? Mapa-religious sinner and godly sinner. Kita na to nga dini corrupt jud kayo. No? They do. There's none who does good. Kay tinuod man jud. Daghan kayo karon nga mga religious sinner nga grabe man manimba. Pero kung tan-awon nimo, personal gain lang nila, no? Manghatag karon og kanang
nagasimba pero mangatag og ka ng hinabang nga politician para ra jud maka-gain gyapon sa iyang kaugalingon. Pa-picture dito, pa-picture diha para lang jud no, pero makita nimo pati na lang pagluhod, pagpangalawat sa simbahan, picturean pa. Mga kuan ba, mga wa jud there's none who does good. Diyan na man siya diha. There's not even one. All done in the glory of men, not on God. Then, yan na siya diri sa verse 13. Kinsa maning mga religious sinner pa, ga-emphasize siya diri og 4 words, no? 13, 14, okay? Sa 13 to 14, iyang gingon diya, upat ka words iyang gigamit diri no nga throat, tongue, sa verse 13, then apil sa verse 13 ang lips, and 14, oh, ang mouth. Throat, tongue, lips, and mouth. Tama? 13 to 14. Kini, nag-refer siya sa toang speech. Yang gingon diya, their throat is an open grave, with their tongues they keep on deceiving. The poison of us is under their lips, whose mouth is full of cursing and bitterness. Tanan kini nga mga word, nakita na to, no, nga kining mga poisonous nga word, kining cursing nga word, and mga bitter word, no, mga sakit kayo nga sinultian. The way ta mo storya nga naka-hurt sa people, even storya ta nga mo gossip o mo slander sa uban. And dinhi makita nga ang sinful condition sa tao magmanifest di ay sa ba. Bitaw no, sa ako pod manotice nato no, may lanjut nimo ang tao nga naa na ang balang spirito sa iya, ngano man gabantay naman siya sa iyang sinultian. Pero kung ang tao wala pa jud sa Ginoo, kung ang tao wala pa ang balang spirito sa iyang kinabuhi, makuratan lang ay piste. Mga no, makuratan lang gamay ay yawa. Tapos manghapak sa amigo, yawaan nimo eh. Nga ang kuan ba? Ang may lang jud nimo ang kuan no. Ang kondisyon sa isa ka tao, magmanifest siya the way they speak. Especially kung kita mo-under ka sa pressure, na kay mga problema, unya makita nimo ba katong mga tao nga wala pa jud sa Ginoo, wala pa jud nila nadawat ang gospel, makita nimo nga mm, magsige kanang kuan kay ka kanang imong ba makasakit. Pangutan na tanawa daw imong tapad diha kung ang baan na niya ah diha man na nimo mahibaw-an ang tinuod nga nature ng naa sa sulod. Kay ga-emphasize man diri si Paul sa mga religious nga sinner. Pasabot kailan ni sila sa Ginoo. Pero naa daw gyapon ning cursing, naa gyapon ang mga bitter words, poisonous word nga makakuan ba, maka-tear down ba sa isa ka tao. Then mo na nga the way we speak is an indication how much we know God. The man who knows God is restrained in their speech. Kung naa jud kay relationship sa Ginoo, makakontrol na jud ka sa imong baba. Which is tinuod. Akong baba ra jud tong una. Once makastorya na jud ko, kanang magsugod na gani ko og PI mga anak. Ala, sunod-sunod na siya. Kailan ako sa Ginoo, pero wala jud kay relationship sa Ginoo. Mao na magbantay di ita sa atong baba. Kay gina-emphasize diri ni Paul ang atong baba. Mao na kamo nga hilig mo storya nga ang baba sa jud tinuod na ang baba sa jud ninyo. Bantayan jud na ninyo ang baba. Kay ngano man may baw-an jud ka kung kinsa kung tinuod jud nga na kay relasyon sa Ginoo, pinagi sa imong baba sa atong sinultian. Then iyang gingon diha,
their feet are swift to shed blood. Ngayon pasabot ani, kining upat nga akong gisulti, sa mouth, sa lips, sa throat, sa tongue, nag-connect siya sa ato ang speech. And iyang gingon diha, their feet are swift to shed blood. Pasabot, dili man ta murderer, no? Dili man ta mamamatay tao. Pero, makashed di ay ta og blood, pinaagi sa ato ang baba. Oh. And iyang gingon diha, their feet. Oh. Bantayan ninyo ni, their feet are swift to shed blood. Pasabot nga ikaw, kugihan kay ka mag house to house. Ang imuhang tiil, kugihan ka mag house to house para manglibak, mo chismis, magmarites, mamingingon diha. Oh, their feet are swift. Paspas kay imuhang tiil para manglibak. Naay mga anak nga mga Kristiyano. Kugihan kaayo manglakaw kay magdalaog ka ng panglibak. Oh. Nga may gingon diya. Aga storya ba yata diri mga religious sinner. So naa di ay ning magagunit og Biblia nga kusog di ay manglibak, magslander, magsakit og tao, maghimog storya sa tao, silusa kaayo, siluso kaayo, nga magbitbit lang og storya. Nga ba mo diha? Their feet are swift to shed blood. Then iyang gingon diha, destruction and misery are in their paths. And the path of peace they have not known. Sa ato pa, gubot di ang kinabuhi aning mga Kristiyano. Gubot di ang kinabuhi ani ka na magsigira kag pamantay o kinabuhi sa uban. Gubot di ay ang kinabuhi ani bitaw no makakitingala ka, makakita kag away si mong silingan. No, kita kung ikaw magsigig panchismis, madunggan sa uban, i-confront ka, tagbuon ka sa imong dalan, yagi kang kasimbahan. Sa ito imong gingon? Ano siya? Sa ito imong gingon nga nakapatukod kog balay kay nakaminyo ko og kwan og kanang purner. Ano ka pagtarong diha, simba-simba ba ka mo ano nang imong silingan diha? Makapasakit ka ba og tao? No? Nga muna-muna di ito niya ipon pod. Oh. Nyo, sa day mong labot pod kung nakapatukod na siya balay nga tungod kay nakaminyo siya. Minyo di ay bugag foreigner kung single pa ka, nganong manglibak ka, mga ana, no? So, dili di ay ta kay ngano man, makashed di ay og blood ang ato ang mga baba. Pag magbantay jud mo sa iyong baba. Apil pod ko ani. Ang baba sa jud. Mono careful mo anang inyong mga plenary. Ngano man, mga paspas na yung mga tiil magbitbit og mga balita ba? Mga taga-Athenians mo. Mga unsay unsay new, unsay bag-o. Hala si Kwan ba ni ana. Unsay maapilan pag kausay ba kana ganing mumaktas ka diya sa gawas nya kadungog ra kag kalit ana. Sus ngano maapilan mamantaan ni og kanang mga latest ani nila no. Nya dili pa ingon ana bitbitan pa ko sa akong asawa diri usahay sa kwarto og nasagap niya nga swift to shed blood ba aka ng feet nga swift to shed blood. Oh. Hala kabalo na ka lang. Istorya na ko ba manang po ning isa. Ay siya nang pagkuan na oy. Sagdi na sila diya. Oh. Okay. Nga naman misery daw ang dangtanan nimo. Mumayag iyon. Distraction and misery are in their paths. O walay kalinaw daw sa isip kini mga tawana. Maniyag diya. And the path of peace they have not known. No? Wa jud ni sila naibaw-an nga kalinaw. Di jud sila ka-experience pod og kalinaw nga naman. Paspas man kay mga tiil nga manglibak. Then unsa may hinungdan ani nganong mga libakira ang mga tao. Unsa may hinungdan daw nga kwan kanang kusog mo slander. Gossip. There is no fear of God. Mo may gingon diha. Romans 3:18.
Mao gani nga wala unsa man ning fear of God. Dili ka nang kwan hadlok sa Ginoo, dili nga na. Dreadful fear dili. Ginaya ingon diri, ang fear of the Lord is wala sila respect sa Ginoo. They do not fear God. That's why kung wala kay fear of the Lord, you will loosen up your speech. Klaro? Kung wala kay fear of the Lord, you will loosen up your speech. O gani gingon sa Bible sa 2 Corinthians 7 verse 1, perfecting holiness in the fear of God. Dili ka magpadayon nga magsigig istorya sa kinabuhi sa ubang tao kung naa kay fear of the Lord. Ngano mang magsige ra mo bantay sa istorya sa kinabuhi sa tao because wala kay fear of the Lord. Mo sa ma. Ako maniid man ko ana. Tumi sa kwan, tumi na at tumi kadalyan. Sa istorya na og senator. Sunod na pod ani adto nagpresidente. Sunod ani kwan na ni ba mga Arabo na siguro istoryahan ani. Sunod ani tae na po istoryahan. Tinuod jud padulong sa tay kakatawa ra jud ko didto sa lalom habang garden. Tapos padulong na po ni sila sa kwan. Daghan kay lagi pang istoryahan. Tapos artista na, padulong na po sa basketball player. Wa jay makwanan, no? Wa jay padulungan ng istorya ba? Lain ta. In verse 19, nga so ngano man to, ngayon ato ang mga baba. Ngano man grabe nga maka-poison ang mga baba because walay fear of the Lord. In verse 19, we know that whatever the law says, it speak to those who are under the law. Pagbantay mo. Kay the more kagihatagan sa pulong sa Ginoo, mas taas ang standard ni Lord sa imuha. Mo na bantayan nimo ni. Gingnan nakakaron diri, mouth, tongue, lips, bantayan nimo kay maka-poison ni and walay maayo nga mahatag sa imuha kanang imong panglibak, kanang imong paggasip, slander sa uban. It will lead you to destruction and walay path of peace. Giingon diha sa Bible sa verse 18. There's no fear of God. There's verse 17, and the path of peace they have not known. Kita ra jud kag away ana kung magsige ra taog padayon ana nga tong mga baba nga magsige ra istorya sa laing tao. Kung daot sa laing tao. Verse 19, and we know that whatever the law says, it speak to those who are under the law. So more pa ang standard ni Lord sa imuha nga ikaw karon nga nakadungog na ani and nakabalo na ka sa balaod sa Ginoo, more is required sa imuha. So that every mouth may be closed and all the world may become accountable to God. No? So ang conclusion diya nga makasasala godless na sinner and religious sinner sa mata sa Ginoo, makasasala jud ta. And kung na-acknowledge na nimo nga Lord, isa ko ka makasasala, daing kay kog baba, dili maayo ang ako ang binuhatan. Once nga nag-acknowledge ka ana, ngayo kag pasaylo sa Ginoo, that is the first step sa ato ang kaluwasan. Kay gina-emphasize man diri ni Paul ang godless o religious sinner nga kailangan jud ta mag-repent para ma-experience ninyo ang gospel, ang good news sa Ginoo. Amen. So verse 20, because by the works of the law no flesh will be justified in his sight, for through the law comes the knowledge of sin. So kung tanawan ninyo, si Moses nanghatag siya og 10 commandments. Tama? Wala dyan naluwas sa 10 commandments. Wala'y na-justify sa ilang mga sala sa 10 commandments. Nga ano man, wala may maka-perfect sa 10 commandments. Not even one sa Old Testament nga natuman niya tanan ang maski si Paul, ningon siya nga, wala yun na ako ni na perfect, na failed, I failed nga na si Paul. O na nga naman,
Sa ika-10 man sila sige ka-fail kanang thou shall not covet. Covet is kanang sa inner life ba, sa mind. Always mag-fail ang tao sa inner life. That's why kailangan jud nimo ang Holy Spirit para ma-purify ang inner life. Without the Holy Spirit, wala jud, dili jud ka maka kanang makaligtas ani, kay always jud ka dili kaya nato nga ikuan ang atong inner life, i-overcome ang atong inner life. Kailangan nato ang balaang espiritu para makakuan nato, ma-overcome nato ang atong inner life, kay magsugod man sa sulod ang iyang pag-cleanse ato So unya, nganong gihatag pa man ang 10 commandments, dili di ni makaluwas. Mo man ni pasabot ana diha. So ngano gihatag ang 10 commandments? Why the law was given? Mani question. Para ang purpose diay sa 10 commandments, iyang gingon diya sa verse 20, for the law comes the knowledge of sin. Ang 10 commandments wala gihatag ni Moses para maluwas ta kung i-comply nimo ang 10 commandments. Gihatag ang 10 commandments for us para makabalo ka, or for us to have knowledge of sin. Mao gani na nga ang James 1:22-23 ang gingon diha, ang law is like a mirror. So ang 10 commandments is like a mirror. Nga kung naa kay makita nga hugaw sa samin, dili nimo pwede gamiton ang mirror para inudnod nimo sa hugaw sa imong nawong, tama? So ang 10 commandments is just a mirror para makabalota unsa atong sala. Pero dili nimo pwede gamiton ang 10 commandments nga makaluwas sa imo Nakuha na to? Dili nimo pwede gamiton ang samin para itrapo nimo sa imuang nawong, kung dili you need somebody para tanggalon ang imuang sin, which is mukuha kag tissue para trapuhan nimo imong nawong kung naihugaw, tama? Pero ang mirror, siya ray mo istorya nga nakakaihugaw sa imong kinabuhi. Ang 10 commandments, siya ray mo istorya nga mao ni imo ang sala. Pero kailangan nimo og tissue para kwaon ang hugaw, kailangan nimo karon og somebody para limpyuhan ka, which is kailangan nato si Jesus Christ para limpyuhan ta sa tong hugaw sa tong kinabuhi. Mirror lang nato ang 10 commandments. Amen? So, the law could not cleanse anybody. Ang law, ang 10 commandments, siya lang ang nag-show sa to ang condition before God. Nga, nag-show siya sa ato ang condition na full short ta sa standard sa Ginoo. Kung saan mo paningkamot, tuuhan na siya. 10 commandments, thou shall not, kana palang gani, pag-honor nato sa atong ginikanan, full short gyapon ta, ita ka perfect gani, ana. Unsa na lang ka ang ika-10 nga commandments? Kana lang ganing wala kay laing i-worship nga idol? Ang nga Ginoo? Perti baya natong idol sa kwarta. Taghan kay tag mga idols. Idols sa tong hobbies. Idols nato sa mga material things. Ginapakita lang sa 10 commandments ang nga full short ta sa standard sa Ginoo. Nakuha nato. Ang 10 commandments dili makaluwas. So ang salvation is not from the law, but now apart from the law, the righteousness of God has been manifested in 21, being witnessed by the law of the prophets. Na siya diya. Even the righteousness of God through faith in Christ for all those who believe. So pinaagi ra yun sa ato ang pagtuo kang Kristo. Kita maluwas. Amen. God's bring salvation, and ang standard of righteousness is by faith
in Christ Jesus. Wala jud ni siya sa law. Nakuha na to. Mo ganing gingon sa verse 23, for all have sinned and fall short. So unsa nang sala? Sige tagpangot istorya diri sala. Ang sala is fall short sa standard ni Lord. Mo na sala. Unya karon kay taas man kay siya standard, full short ta permanente. Amen. 10 commandments pa lang gani ngayang standard di ta katuman, short ta permanente. Mo na makita ninyo ba ang picture nato ba? Nga gina-emphasize din ni Paul nga all have sinned, fall short. Oh, always ta na short sa standard ni Lord. Maski unsaon nimo paningkamot para maabsan nimo ang standard ni Lord, short gyapon. For example, sige maghimo kog maayo dinhi sa akong silingan. Short gyapon na. Di makakahimog maayo pud sa imong asawa. Saon ka na ko ni Lord. Short jud permanente, short. For sure. So to sin is we come short in the glory or standard ni Lord. No? So, kinsa may maka-achieve ang standard sa Ginoo? Full short man ta. Filthy rags gani ang good works nato, no? Saon nato na? Then, iyang gingon diya sa verse 24, being justified as a gift by His grace through the redemption which is in Christ Jesus. Sato pa, ma-meet nato ang certain standard ni God kung pinaagi sa imong pagtuo kang Kristo. Mao ni karon ang ginasugdan ug emphasize ni Paul. Kaya mga Jew baya, di ba nila recognize Jesus Christ? Mga religious sinner baya, dili ba nila i-acknowledge Jesus Christ? Mao na niya siya, kining balaod ni Moses, dili ni makaluwas kanato. Gigamit ra ni para makita kung unsa ta ka makasasala. Siya ang mirror nato, ana siya. Mo na nga full shirt ta permanente, kay taas kayog standard ang Ginoo. Para ma-meet nato kana nga standard ni Lord, kailangan nato dawaton karon si Kristo. Amen? O na karon maski unsa kabuutan ng tao, kung dili niya acknowledge ni Lord, filthy gyapon na. Filthy rags tanan ang iyang ginahimo. Maski mang donate pakagbalay sa katibuk-an sa Pilipinas, filthy rags na sa tanaw sa Ginoo. Maski manghatag pakag-ayuda sa tanang tao sa Pilipinas, filthy rags gyapon na, trapo ra na sa Ginoo ang imong ginahimo. Kung dili nimo i-acknowledge si Lord, dili nimo mapalit sa good works ang standard ni Lord. Kung dili dawaton nimo si Kristo para ma-meet nimo kana nga standard ni Lord sa imong kinabuhi. Mao ni karon ang gina-emphasize ni Paul. Kuya po si Paul, no? Kabalo man siya nga mo react kining mga Jew. Grabe niyang wisdom ba, asa siya gasugod. Sige, nahinayon nato ni 10 commandments man ka ang inyong ginakuanan. No, 10 commandments man ka aning inyong ginasubay. Law man, bounded man sa law ang people before. So, padayon ta, asa na siya? Being justified as a gift. So, gift ni siya. Freely give. Freely you receive. Gift money. By His grace, no? Grabe kayo ang grasya sa Ginoo. Kailangan nato ma-meet ang certain standard ni Lord. Naa siya grace. Gihatag. Kailangan nato ang kapasayloan sa tanan natong mga sala. Kay kita man tanan nakasala, na ang iyang grace. And kini nga grasya ni nato, makita nato, pinagi sa pag-redeem sa iyang anak nga si Jesucristo. In verse 25, whom God displayed publicly as a propitiation in His blood through faith. This was to demonstrate His righteousness, because in the forbearance of God, He passed over the sins previously committed. So, niya siya diha, ang standard ni Lord, na-meet siya when ay propitiation sa iyang blood, na shedding sa iyang blood ba? Nigawas ang iyang blood, pinaagi sa blood ni Jesus Christ,
na meet na to ang standard na sa Ginoo. Because of Jesus Christ paid for our sins, therefore, God forgive us sa to ang mga sala. Mo to akong gidiscuss sa inyo last night, nga ang salvation is tulo ka tense. Past tense, present tense, and future tense. Pasabot nga ang salvation, gi-forgive ta niya sa tuang past nga sins, gi-save pa ta niya sa power of sin presently nga ga-work sa imuha, and i-cleanse pa kaniya, i-sanctify kaniya para sa future nga magkita mo sa Ginoo, maliwat na kagbatasan sa Ginoo, wala na joy presence of sin nga nagbitay sa imuha pag-abot sa panahon. Mao na ka powerful ang gihimo ni Jesus Christ sa atoa. Grabe ka perfect ang gihimo ni Jesus Christ sa atoa. Mao na karon gina-sanctify ta ni Lord. Para asa man ang inyong away mag-asawa? Para maliwat ka sa Ginoo pag-abot sa panahon nga magkita na mo. Kay wala naman ang lawas nimo nga mo react. Ang kalag naman lang imong espiritu. So makita nimo nga gina-purify ka, kabalo na ka magpasaylo. Kabalo na ka mag self-control. Malingaw yung kaning mga mag-asawa ba? Magstorya sila sa ilang mga drama sa ilang mga kinabuhi ba? No? Kanang naay mga teleserye nga moment sa mga mag-asawa, no? Napay mga nga ako nastoryahan pa nga pinabuak-buak pa og plato, tapos mosulod dito sa kwarto, mga anak. Makatawa na lang ko, pugong na ko katawa kay nga naman ga-work jud si Lord sa inyo ha. Tani mo nga mali lagi to akong nahimo. May pasaylo dayon nga naman ginasanctify ka ni Lord. Work na sa Holy Spirit sa inyo ha. Ang delikado kaayo kanang adlaw-adlaw na nimo nga ginahimo, wala na ka nagarepent, pasabot gadungag na ka sa imong rat. Pagbantay mo ana. Pero kung moingon ka nga grabe kaayo ya, dili na ko dili man tumao ako Gina-expose na ni Lord every day. Para limpyuhan ka, para mahimo jud kang liwat niya. Mao na ang work sa salvation. Dili lang ka na forgive sa imong past nga sin, ga work pa siya karon sa imuha para sa imuhang future. Amen? Isod kayo dito mag-wild mo sa langit. Yabunin mo ang lamisa niya, taas na kayo ang taas kayo ang kaya ba bright ka sa Ginoo. Pag wild ka dito, yabunin mo ang lamisa niya. Na ay wedding feast dito, tapos ang mga plato nimo ipanglabay nimo dito sa wedding feast. Mana nga gina-purify ka ni Lord karon ba no? Purify ka ni Lord. No? Kay pag-abot dito kalmado na ka. Kanang kuan na ka ba? Kanang gentle na ka. Yes, Lord. Wala na gani pinasingka gani. Sa sige padayon ta pasig asa na pud ta mabot ani. 26 for the demonstration. 26 na ba ta? Okay. Passover sins previously because in the forbearance of God he passed over the sins previously committed. In verse 26, for the demonstration I say of his righteousness at the present time so that he would be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. So ang Ginoo, he can declare us now as righteous. Nga naman, somebody paid for our sins. Dili ni mo paningkamot, dili ka nang gakumplay-kumplay lang ka og law. Wala jud kay kapanghambog, no? Mao gani nga iyang gingon diri sa verse 27, where then is boasting? Wala jud kay kapanghambog ani kay wala man kay gihimo. Si Kristo man tanan ang nitubos sa atoa. Siya man ang iyang dugo ang hinungdan nga nahimo tang righteous before God. Nga na-meet na to ang standard sa Ginoo, pinaagi kang Kristo. Mo na karon nga kung buhi pa ka,
Nadawat na nimo si Kristo, mo work man jud ang salvation ni Lord sa imo ay sanctify man kaniya, di ba? Ang righteousness maklaim nato by faith, by faith, by faith. Pasabot nga always gyud ka mo trust kay Lord. Lord, dili lagi maayo ni, dili lagi na ako ni batasan kining nigawas karon sa kuwa. Tuo jud ka sa Ginoo. Dili jud mo kanang sa amo mo magsalig. Adto rito kay pastor. Magpa-counsel ta, yes, maka-counsel man mi sa inyo ha. Pero ang righteousness is by faith nga na siya dito. No? Faith in Christ. Faith in Christ. Pasabot nga, the more ka struggle din sa yuta, the more ka dapat nga magsalig gyapon sa Ginoo. Dili sa laing tao. Kay in Christ raman ang iyang gingon. So, wala tayo kapangambog. Nga na siya diha. It is excluded by what kind of law? Of works? No, but by the law of faith. Oh, faith. Oh, gingon diha. So, wala yun diha tayo kapanghambog kay it's just a matter of faith or believing. And it is a gift. Dili yun tama ning kamot nga mahimot ang right sa Ginoo. Amen. Si Jesus Christ ang nibayad sa atoa. Kay tanan natong paningkamot is like a filthy rags sa Ginoo. And verse 29, in verse 28, for we maintain that a man is justified by faith, apart from the works of the law. So in verse 29, or is God the God of the Jews only? Is he not God of the Gentiles also? Yes. Ginoo gyapon siya nato, dili lang sa mga Jew. Kay abi manggod sa mga Jew tunguna sila ray paborable. Karon ang Ginoo God of the Jew and God of the Gentiles kita. No, nga dili Jew. Yes, Jew tayo ratag mga height, pero kita to available gyapon ang Ginoo sa ato. Verse 30, since indeed God who will justify the circumcised by faith and the uncircumcised through faith is one. Ang Ginoo ra joy makahatag o kapasayloan sa atoa pinaagi sa atoang pagtuo. Mapa-Jew man ka, mapa-godless sinner man ka, or religious sinner, pinaagi lang yun sa pagtuo nato, ma-justify ta sa Ginoo. Verse 31, do we then nullify the law through faith? May it never be. Ano siya diha? On the contrary, we establish the law. So, ang law, ako gingon sa inyo ang Ten Commandments, nag-show siya sa to ang sin, but ang salvation comes through our faith in Christ Jesus. So again, Jesus Christ died for our sins. And of course, the one who says na mayon ka nga, Lord, I am a sinner, mga kapasayloan sa akong mga nasala, nagtuo ko sa imong anak nga si Jesucristo, then makadawat yun kag forgiveness of sins. And mao ni ang lisod sa mga religious sinner. Mao na karon ang problema aning mga Jew, ngano man. Di man nila dawaton nga sila'y nakasasala. Di man nila dawaton si Jesucristo. Mao na nga kaning kamanghuran sila nanoy na justify kita nga mga kamanghuran ba nga kanang kiat kaayog dagway kita nanon ang na-justify. Katong mga kamagulangan nga Jew, sila nanon ang naa sa gawas. That is the picture ani. Ngano man maglisod man sila, bow down sa ato ang level. Kay ang ilang mindset is sila may pinili. Sila may favorable. Muna gina-emphasize diri ni Paul nga ma-Jew ka o Gentile parehas akong tanaw. Humble down ka and have faith in Christ Jesus, ma-justify ka, ma-forgive ka sa imong sin. Amen? That's why ang mga religious sinner dapat
mo come exactly to the same ground as the godless sinners. Humble down ka ba? Sama atong Samaritan woman. Nasakpan siya, ni humble down. Then, sa gingon ni Jesus Christ, go and sin no more. Amen? And I pray, there is at akutob karon sa chapter 3. Then, let's pray. Heavenly Father, salamat kayo sa imong pulong today. I pray, Father, that you will continue to give us more revelation about your word. We love you. In Jesus' name, Amen. So, good morning sa tanan. Kinsay mo share today?